Eto mga kababayan, Attorney Vic Rodriguez, nagsalita na patungkol sa pag-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte. Inday Sara Duterte ay hinalal ng 32 milyong Pilipino. Huwag po tayong pumayag, mga kababayan. Ito'y lantarang panluloko. At kahit hindi ninyo binoto si Vice President Inday Sara Duterte, hindi na po si Vice President Inday Sara Duterte ang usapin dito. Ang usapin dito, itong napakaliit na grupo ng mga elitistang mambabatas gagawin ang lahat para yurakan ang sagradong mandato ng sambayan ng Pilipino. At ang ating prueba, sasagasaan nila, isasantabi, nanakawin, hindi lang ang pera nating mga Pilipino, kung hindi pati ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. 32 million Filipinos who lawfully, legally, democratically, and constitutionally elected Vice President Inday Sara Duterte, nanakawin lang ng iilang elitistang kongresista. Basahin ko lamang po yung ibang nagpapahatid ng mensahe. Si Bel Chris Joey de la Carta, protect VP Sara in our country, protect Vice President Inday Sara, pero higit po riyan, protect the 32 million Filipinos who lawfully, legally, democratically, and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. Fact of the matter, higit na malaki ang boto ni Inday Sara kaysa kay Bongbong Marcos. Higit na malaki ang boto ni Vice President Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. At higit na malaki ang pagkakasala ni Bongbong Marcos. Siya ang dapat i-impeach dahil sa kanyang pagpasa sa illegal, immoral, unconstitutional at invalid at criminal na 2025 national budget. Si Kenny Cute, maraming salamat. Ipapanalo ka namin, Attorney Vic. Marami pong salamat. Kay Ruel Guevara, stay safe, Attorney Vic Rodriguez. Ikaw po ang pag-asa namin sa Senado. Mabuhay po kayo. Samahan po ninyo ako sa ating ginagawang pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. At magbigay din po kayo kung may nalalaman kayo mga impormasyon na sa tingin ninyo yung usaping panlipunan na dapat nating pag-usapan, talakayin at pasimplihin para po sa benepisyo ng mga ordinaryong Pilipino. Si Maria Cal Ortiz, Attorney, worried ko kay VP Sara. Si Vice President Inday Sara maisog na haharapin itong impeachment complaint laban sa kanya. Ang bantayan po natin, mga kababayan, yung integridad ng magaganap na impeachment hearing kung magkakaroon ng hearing. Yan ang bantayan natin. Yung integridad ng proseso. Wala na po tayong magagawa dito sa mga elitistang kongresista na nag-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte. Tapos na po yan eh. Pirmahan na nila at ito po'y for transmittal na sa Senado. Ang bantayan natin kung paano gagawin ng mga senador, yung tinatawag nating senator judges, yung kanilang trabaho pagdating sa impeachment court. Mahalaga. Mahalaga. This is what I've been telling all of you. Not because I'm also a candidate for senator. No. You can look for other person na tingin ninyo ay dapat sa Senado. Ang mahalaga ho yung qualification ng ilalagay natin sa Senado. Ngayon, pag natuloy po itong hearing, magiging impeachment court ang Senado. Paano gagampanan nung mga senador na ilan dyan yung kanilang trabaho bilang senator judges? Mauunawaan ba nila yung appreciation ng evidence? Maiintindihan ba nila yung proper application of the rules of court? Kaya mahalaga, we should understand what is at stake for our country this coming midterm election. Kaya pasensya na ho kayo, nasa tabing kalsada ako, huminto po ako dahil nga mahalaga itong usaping ito. Kay Melbor M. Bersede, sino ba papalit kay VP pag naalis siya sa pwesto, Attorney? Ganito na nga po katalamak at hayop ang pagbubudol ng mga tao rito. Pag si Vice President po ay na-impeach at natanggal nila sa pwesto, sino sa tingin ninyo ang hahalili sa kanya? Hanggang pagkukuhaan po ng papalit sa kanya, o hindi sa Senado, ay sa Kongreso. Wala naman silang ilalagay na magmumula sa Senado eh.
kukuha yan sa Kongreso. So sino sa tingin ninyo ang kukunin nila sa Kongreso? Ang aking hula, titingnan nila. Si Martin Romualdez, baka pwede maging vice-presidente. Titingnan nila. Yung anak ni Bongbong Marcos, pwede maging vice-presidente. Dahil ang requirement lang naman ay miyembro ng Kongreso. Kung ito'y galing sa Senado o kailangan sa mababang kapulungan. But we should not even reach that point. We have to defend and protect the sacred mandate of the Filipino people. Yung 32 million Filipinos na bumoto kay Inday Sara Duterte, ngayon ang panahon na kayong lahat ay kumilos, mag-ingay, iparinig ang inyong tinig. Labanan natin itong lantaran wholesale na pangbubutol na ginagawa sa atin. Ulitin ko babalik ko lang kayo sa sentro ng mga usapin. Ito'y ginagawa pantakip dito sa napakalaking bulilyaso at anomalya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Itong illegal, immoral, invalid, unconstitutional, and criminal 2025 budget. Si Karine, hindi lang si VP Sara kinalaban nila, kundi pati ang INC. Well, hindi ho kasi ako miyembro ng Iglesia ni Cristo. Marami tayong kaibigan dyan. But I hope you understand, wala po tayong karapatang magsalita on behalf of our friends and brothers and sisters who are members of the Iglesia ni Cristo. But yes, I understand yung point ni Karen na kaya nga lumabas at nagpakita ng puwersa ang mga miyembro ng INC at iba't iba pa na sumali rin at necessarily INC dahil ayaw nga nila na nagkakawatak-watak ang ating bansa dahil lang sa maagang pamumulitika ng isang taong nangangarap maging Pangulo na kahit wala siyang kapana-panalo. Yan ang tunay na dahilan dyan. Kay Angela, maganda yon Angela, People's Power, marami hong pamaraan ng